Praise God. Good morning po sa Gabos. Papasalamat po ako sa kagurangan buhay pa kita. Makusog, healthy, ang sa kumbado, nagpipiyot na naman. Garo ma-adjust naman kung saysay. Umawa ng kagurangan sa aldaw pong ini. Salamat po sa pagkakataon na giraray magamit sa kagurangan para magatot kan sa mga tataramo. Nag-agi po ang bilog na simana na medyo ako po nabahala dahil na-busy. At mayo po akong isi-share. Kan si Friday, gusto ko na po utang mag-chat kay Pastor. Nagiging po na po ko ng message sa iya PM. Sabi ko, garuday po ko pas makatindog sa kabisiyan. Pero biglang nagbago. Dinilit ko muna. Sabi ko, mahalat-halat pa ako. May maabot kayo siguro. Umawa ng kagurangnan dahil ini pong i-share ko ngunyan. Na-share ko na po ini sa GC. At gusto ko lang po ulit i-share through live. This is eye-opener po sa gabos na Kristiyano. At di mo unta pong seryoso ang bagay na ni. Agad ko sa kagurang na nabuksan ang sa tuyang mga isip as in mata, spiritual na mata para mahiling ta ang hiwaga kang sayang tataramo. So connected po ini duman sa message last Sunday na sa Matthew 7:21, kung may Bible po kamo, makipagbukas po kamo sa kuya. Matthew 7, verse 21. Sumasahan ko po, sabi po hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, na-discuss po ini last Sunday, and kung ano ko po girare-quote ang verse pong ini, at itinitle ko po digdi, Assuming Christian. Assuming. Ibig sabihin, itong inaakala mo sa sarili mo na Kristiyano ka. Iba pong iba po digding 8 klase na Kristiyano na assuming, nakala niya, maduman siya sa langit. So, ang inot po, inapod na Sunday Christian. Sunday Christian. Ano po bang ibig sabihin ng Sunday Christian? Ang Sunday Christian po ay isang uri ng Kristiyanong linggo-linggo nasa simbahan, nagpupuri, nagtataas ng kamay, parang banal kung gumalaw, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi na siya Christian. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, iba na ang kanyang ginagawa, hindi na para sa Panginoon. Yan po ang tawag sa Sunday Christian. Tandaan ba po na bawat isa sa atin ay may kaloobang Panginoon. Sinasabi natin na tayo ay lingkod ng Diyos. So, kailangan din natin gumawa para sa atin, lalo na yung may mga pamilya. Pero, dapat pagdating sa gawain ng Panginoon, may panahon din tayo. Pag sa Panginoon, talagang dapat sa Panginoon. Yan po yung Sunday Christian. Kung babasahin po natin sa James 1:22, ano pong sinasabi diyan? Sa Santiago 1:22.
Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Ito na yung mga Kristiyanong pag-abot sa Domingo, pag isimba, yaon siya, present siya, sasamba man siya, nag-uumaw siya, nag-iibi-ibi pa nga nagluluhod pa. Pero pag-abot kang Lunes, balik sa dating gibo, lalo na pag-abot ng trabaho, yaon niya sirarautan, chirismisan, back to basic. Hipo yan ang Sunday Christian. Sunod, good person Christian. Yan. Ano po ang good person Christian? Isang uri ng Kristiyanong ang alam niya sa sarili niya na basta gumagawa siya ng mabuti sa kapwa ay okay na. Pagkakaalam niya, pag gumawa siya ng mabuti, mapupunta na siya sa langit. Kapag gumawa na siya ng matino sa kapwa, tumutulong na sa kapwa, mapupunta na siya sa langit. Ano pong sinasabi sa Isaiah 64, 6? Sa Isaiah 64:6. Basahin po natin. Sabi po dito, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad, nalanta na tayong lahat gaya ng dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So dahil po kita maliligtas kan sa diri talangibo. Same po yan kang Efeso 2:8 hanggang 9. Ano po sabi doon? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So iyo po ito ang I am a good Christian. Iyo po hindi ang itsura kang sinasabi niyang marhay siyang Kristiyano. Pero dinahiling sa iya ang karahayan kang Diyos. Dinahiling sa iya ang buhay Kristiyano. Iba po talagang mga tao na nagsasabi na basta ginigibo mo man ang tama, okay na iya. Aram na yan ni Lord. So saro po yan sa mga assuming Christian. So dahil po kita dapat maging araw kayan. Dahil po kita maging kampante, dahil nagigibo kita ng mare sa tong kapwa, okay na. Dahil nagtatabang kita sa mga nangay po, okay na. So tandaan ta po, dahil po kita maliligtas sa sadiritang gibo, na base sa sabi sa banal na kasuratan. So ang pangtulo po, comfortable Christian. Itong komportable na siya sa iyang gibo. Ano po ito? Isang uri ng Kristiyanong hindi kayang isakripisyo ang kanyang trabaho, negosyo, mga bagay sa mundo na nagkakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Yung pagdating sa ministry, mas matimbang ang ibang bagay kaysa gawain ng Panginoon. Basahin po natin ang Luke 9:23. Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanila kanaling lahat, ang sinong mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, siguraduhin po tayo ay naglilingkod sa Kanya. Talagang nasa Kanya ang atensyon. Talagang ang buong panahon natin ay sa Kanya. Sinabi ko nga kanina na pag sa Panginoon, talagang ibigay natin ang oras sa Panginoon. Hindi yung may gawain sa Panginoon, nandyan ka, pero ang isip mo,
nandoon. Wala ka sa focus. No. Gumagawa, nandiyan ka, present ka, pero ang isip mo nandoon sa mga bagay na makamundo. Mayroon pong ganyan. No. Yung tipong present pero absent. Present pero absent. Ganun po yun. No. So, kasali po siya sa assuming Christian. No. So, delikado po, kasi kala mo, dahil yaong ka dyan, nahiling ka kang mga kumbaga ang nangyayari, garo pakitang tao ka lang, ayaw, maduman nga ako, mahiling man ako kang pag-iriba. Dararag lang kaya. Pero ang atensyon mo man talaga, ang isip mo, mayo man talaga duman sa gawain. Kundi ang gusto mo lang, mahiling ka lang. No, ang gusto mo lang, yaong ka lang duman, kaibahan ka man sa pagtitipon. Pero ang focus kang isip mo, mayo man talaga duman sa pag-umaw sa kagurangnan, paglilingkod, kundi yaong sa ibang bagay. No. So yun po yan ang pantulo. Tandaan po na ang pagsunod sa Panginoon ay daily. No. Bako po ni anuhan lang, trip lang. No, pag baarog lang ka diyan ka na lang muna. Pag naisipan mong maglingkod, malingkod ka. Maisipan mong dae. No. Tandaan po na bilang sarong Kristiyano, mayo ka man sa aktibidad, mayo ka man duman sa gawain, pero sige ang hirap mo para sa kagurangnan. No. Ang paglilingkod po sa Diyos, bako po ni pakitang tao na porkit yaong ka duman sa gawain na ito, naghihirok ka. No, mas maray pong dangan ito, naghihirok kang aram kang iba. Diyos lang ang nakahiling kang ginigibo mo, no, na naglilingkod ka sa iya. So yun po iyan. Ang pangapat, ang unforgiving Christian. No. Itong Kristiyano ka, pero may hinanakit ka sa imong kapwa. Delikado din po yan. Matindi yan. No. Sabi ng Panginoon po kung ikamarani sa iya, makipag-ayos ka muna sa imong tugang. Ngaring madangog ka niya. Kasi kung dahil ka makikipag-ayos, mayo man sa nang kasaysayan, dahil kapag kikinggan kang kagurangnan. So yun po ini ang unforgiving Christian, Kristiyanong mayroong galit sa puso, sa kapwa, nagsisimba, nananalangin, umaawit sa Panginoon, pero mayroong galit sa puso. Ano po ang sinasabi sa Matthew 6:14 hanggang 15? Sabi po digdi, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So yan. Kaya, kung may mga kaanggutan kita sa satuyang mga kapwa, patawadon ta na. Kuyang pala niyan. Sarok pala siya sa assuming. Kung may kulog buot ka sa imong kapwa, tapos dahil mo sinda pinapatawad, dahil mo siya pinapatawad, so namumuhay ka ning may kaanggutan. Baka maging pagapat po yan, imbis nakaayon ka na sa rapture, dahil ka nakaayon, may pagabat. May kulog buot ka pa sa imong kapwa, imbis na palayog ka na, dahil mo pa pala nahali si hinanakit sa buhay mo. Yan na po dyan si mga pagreklamo. Kayo na po yan dyan. Dahil nagreklamo ka, ibig sabihin, may hinanakit ka na. Makulog ang buta. Kuna sa naman ng pirming. Arog nga ka na yan, arog kaya, So, nagigits po nindo ang gusto kong sabihin. Arog po kaya ang unforgiving Christian. Kaya, kung may hinanakit ka pa sa imong kapwa, Kristiyano man yan o bako, magpatawad ka na para dahil ka na magkaayon sa assuming Christian. Ayan. So, maliwanag po ang sabi kang banal na kasuratan na kung pinapatawad tang sa tuyang tugang, patatawadon man kita kang sa tuyang kagurangnan. So, yan. So, yan po ang pang-apat. Ang panglima po, secret sin Christian. Sekretong
may tinatagong sikretong kasalan na Kristiyano. No. Ano po dayan? Siya ay Kristiyano na mabuti sa panlabas pero may tinatagong kasalanan sa loob. No. Yan po itong mapagpanggap. Ano? Ay, kang mga tao sa imo, garo lang garo lang politiko, garo lang sa Senado. Sa Senado bagano. Nagkakaramit pa nga ng Bible verse. Ito ang hiling mo talaga sa mga maray-maray na tao. Pero sa likod pala, may hidden agenda. Iba palang sindang itinatago. So, araw man kaya ang digdiyo sa church, sa simbahan, sa individual na mananampalataya. Yaong ka dyan, ang pagkabistado sa imo maray-maray kang tao, ang pagkabisto sa imo mabuoton kang tao, at ang hiling sa imo kang mga kapwa mo mananampalataya, maray-maray ka, pero din in the araw, may kalukuhan ka man palang ginigibo. Tandaan ta po na mayo pong sikreto sa satuyang kaguragnan. Tandaan ta po yan. Dahil ka man nahihiling kang tao, dahil ka man nahihiling kang kapwa mo, pero ang Diyos nahihiling ka po kaya. Ang Diyos nahihiling kita kayan, kung anong ginigibo ta. Dawa sa isip ta lang gani, aram kang Diyos ang iniisip ta. Sabi nga ni Jesus, mag-isip ka lang ng malayan sa imong kapwa, nagkakasala ka na. Kaya, dahil tapag isipon, dahil tapag hilingon ng satuyang sadiri na malinig kita. Kasi ang Diyos nakaarang pang satuyang mga ginigibo. Kaya kung iba kita ang sikreto na kasalan na ginigibo, haliun ta na po yan. Ilantad ta yan sa kagurangnan, pagsisihan ta, ibuhon ta sa mga gustong ipag-ibo kang kagurangnan sa tuya. Para dahil kita maging assuming Christian. So yun po yan ang panglima. May tulo pa po. Dahil ko po pagpaparapahalo yun ang mensahe pong ini. Gusto ko lang pong ipaabot sa tuya gabos. Bako lang po sa inyo, kundi sa tuya gabos. Ang mga bagay pong ini. Ang panganong po, self-righteous Christian. Ano po ini? Ito po ay uri ng Kristiyano na ang tingin sa sarili niya ay banal. Lagi niya kinukumpara ang mga ginagawa niya sa iba. Yan, self-righteous. Itong dahil ka pwedeng i-correct. Dahil ka pwedeng tukduan kang mga dapat nagibuhon. Ito ang hiling mo sa imong sadiri, maray-maray ka na. Na itong pag kinorik ka, isa ka man tapag sabihan mo kung araw kaya. Garo-araw na kaya ng attitude. So, saro po pala niyan sa karakter kang sarong assuming Christian. Basahin po natin ang Luke 18:11 to 12. Yan po duman nakalaag itong sarong parasiyo, tapos itong businessman. Kung babasahon ta po ito, yan. Sabi diyan, ang parisiyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di makatarungan, mga ngalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ikinumpara niya ang sarili niya duman sa taong maniningil ng buwis. Next. Sa 12 po, ano pong nakalaag? 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Pero ibinibida niya ang sa iyang sadiri sa kagurangnan. Pero ikinukumpara niya ang sadiri niya duman sa paghiling-hiling niyang makasalanon na tao. Next na po, next. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan.
sa 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. No. So kung ito pong businessman na ito o maniningil ng buwis, nagbasol ng buong puso, talagang nagsisi siya sa sarili niya lang, dahil niya kinuyan ang sarili niya sa iba. Samantalang itong may pagtubod, si may pagtubod-lugod, nagyabang sa sadiri, pinagyabang niya pa si sadiri niya sa kagurangnan. Sinasabi niya na, araw ka yan, nagtatawa ko, ika po, sige ang simba ko, Domingo, pero bako kung araw ka niyong lalo na niyo na nag-ibusa na maling maraot. Tandaan ta po na ang Diyos naghihiling naman sa totoo, bako naman sa piki. Madali man pong i-recognize na yan, piki sa bako. Ang kwarta po nga libaga na nasisilat pag piki o tama. So yan. So para di po kita maging assuming Christian, siguraduhin ta po na bako po kitang self-righteous. Ang tunay na Kristiyano po, willing siyang i-correct, accepted niya kung anong sinasabi sa iya kang tao, kung anong nahiling sa iya na sala, ina-accept niya, inaari niyang pagtatama sa iya. Dahil niya inaaring katitisuran, kundi inaari niyang adal sa iya para siya magbago. Naalala ko lugod itong dahil ko man sinasabing makasalano ng akong ko. Naalala ko lang si makulog daw si payo ni Chris. Si Chris mala nagsabi, Sister Chris na mala nagsabi. Kinumusta siya ni Sia. Sabi ni Sia sa iya, "Nano ka po mama?" Nakahuhungko na naman, dahil naman maintindihan ang itsura. Sabi man ni Chris, makulog daw ang payo niya. So, mangalas po ka mo, sinabi kan si Aki, salit-salit na Aki, ang sinabi, dapat kaya mama, iniinot mo si God. Pag istorya ka to ni Chris ako, medyo naano nga niya ako at tuminama man sa puso ko. Salit-salit na Aki, magtaram-araw ka ni. Kaya nasabi ko tulos kay Sister Chris, sabi ko iyan pagirumdum na yung kang kagurangan sa imo. Kasi imagine mo, Aki, magtaraming araw kayan, maglaog sa isip niya na dapat inuton mong kagurangan. Ibig sabihin, ini kayang agong kung ini nabibisi ng marayay. Narurugado ng maray sa iyang ginigibo. Pero ina-appreciate mo yan kung mga Aki dahil ang ginigibo ka sa agong para sa pamilya. Kaya lang, kan time na ito, medyo miski si Sister Krishna, na yan, medyo nakubanan kasi sinabi kasi Aki. Araw po kaya, ang kaparaanan kang kagurangnan, inaagi niya sa iba-iba paagi. Minsan inaagi sa sitwasyon, minsan inaagi sa mga sarabit na Aki, sa gurang, sa kalagayan. Pero kung ikaw tunay na Kristiyano, may correct ka man, dapat pasalamatan mo ang kagurangnan. Ibig sabihin, may conviction pa ang Diyos sa imo. Kasi kung mayo ka nang na-experience na araw kaya, mayo nang nakukorek sa imo, dahil ka na nakadangog ng pagkakorek, delikado ka na. Delikado. Once na ang sarong tao, kala niya sa sadiri niya, tama pa ang ginigibo niya, kala niya sa sadiri niya, okay siya. I-correct man siya, siyang labot, delikado po yan. Kaya ako po naugma, kapag nakaka-encounter ako minsan, itong biriglaan po baga, na maka-encounter ka sa sadiri mo na marirealize mo, tama pala. Pinapasalamat ko po sa kagurangnan. Dahil ako nahihiling, kang sa kuyang ako minsan, yan ako sa kwarto, nagpapasalamat ako kayo sa kagurangnan kapag nakaka-encounter. Lalo na pag, sige lang browse ko sa Facebook,
Nakulong po sa Facebook ng mga nagluluwas ng mga message baga sa Bible verse, mga kuya. Minsan, kaka-scroll ko, may mga messages na nababasa ko na connected sa pang-aralaw kong pamumuhay. Minsan connected duman sa nagibo ko. No. So, inaari ko po itong pagkukorek. Ayan. Kaya nahihiling ko, nagpapasalamat ako kayo sa kagurang na check. Lord, salamat. Pinaalala mo na naman sa kuya na sala pala nako. Pinaalala mo na naman sa kuya na nararayo pala nako. Kasi minsan, dawa sa isip tala, mag-isip lang kita, kala ta tama. Kala ta tama. Kala ta nasa marikitang opinyon. Pero, talang palang kita duman. Minsan, mahiling ta, sa paagi ka to, kaka-scroll ko, may realize mo na, pero talang ako dumana. Sorry Lord. Agad tulos ng tawad kasi dahil pa man kita perfecto, yung kita digdi sa daga. No, sinisikap ta lang na maging perfecto para sa paghiling. Kagurangan sinisikap ta na maging maayos kita sa paghiling kan Diyos para pagabot ta sa langit, hindi kita. No. So yun po yan ang pang-anong. So, ang pangpito, ini po ang saro sa pinakadelikado digdiyo sa 8. Ang lukewarm Christian. Ang lukewarm Christian po ay hindi mainit, hindi rin malamig. Maligamgam lang. Ginagawa niya ang mga gawain sa church pero walang pagbabago sa kanyang buhay. Yun po yan. Kung mabasahan po ang Revelation 3:16, Revelation 3:16, alang na namulat. Revelation 3:16. Sabi ni Jesus, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Delikado. Na mismong si Jesus ang nagsabi na dahil bako kang mainit, bako kang malipot, isusuka ka. Isipon mo na sa isuka ibig sabihin, mayo na kung pakiaram sa imo. Mayo ka ng silbi sa kuya. Pag sinuka po, baga alangan man ibalik mo pa. Pag sinuka mo, baga mayo na. Bububuong ka na sana. Bububuong na sana ng suka. So kaya, iyo po ni saro sa mga takot, pinaka-delikado digdiyo sa 8 ini. Kaya dapat, pirmi kitang mainit sa kagurangnan. Naalala ko itong primerong Encounter God's Retreat. Medyo nanali si mga Kristiyano kato, At ang first batch kato, sina Pastor Racing si mga inot kayo. Tapos ang second batch, karami na. Mga kabataan kato sa Ratay. Tandao kato, ako pa ang youth president. And kami kayo nag-fundraising. Nag-ibo kami katong para maka-raise ng fund para pang-registration. Dumaan sa Encounter God's Retreat, magayuno nang nangyari. Naging mainit kami dumanggabos. Okay kami duman. Talagang pagluwas may, dahil mo pwedeng madutata, nagkakarkalay sa init. Pero habang nag-aloy, salamat po. Pero habang nag-aloy, bigla ng pawara na si init. Tanda ko kato, inaamin ko po sa kuyang sadiri. Tanda ko kato, talagang pag nakasakay ako sa padyak, pamanaw ko tong motor, pag nagpadyak ako, ang para padyak ako, tigbabagi ng kuning Word of God. Talagang na-revive ako kato. Revive talaga ako kato. At may halos barabanggi, nagtitiripon kami katong mga kabataan na naka-attend sa ADR, nagdi-devotion kami. Tapos may kuyang pa kami sa church, may gawain pa pirme. Pero araw po nindo habang naghahaloy,
Iyon na po yun eh, luway-luway na, padikit-dikit na dahil nabibisi, kaya trabaho. Dati, kung nagpuna ko sa trabaho, okay pa ko ay. Nasisiran ko pa mga katrabaho ko ay. Pero habang nagaloy, nawawara na. Ano? Nagabot po sa point na dahil na po ako naging active sa church. Nagabot po sa point na nagbabarkada na po ako. Ano? At ang sa kuya po akong pirmi po yan high blood sa ko. Ano? Kang panahon pong ito, pirmi ang mainit ang dugo kayo sa kuya pirmi. Ano? Dahil ko po nga ni Aram, garo gusto na po garo ko kayo suwayang kang panahon. Suya-suya ng mari sa kuya. Sa kuya pong pamumuhay. Iba pong pamumuhay ko kayo ito. Pero umawa ng kagurangnan dahil iyo po niya ang dakula kong pinagpapasalamat sa iya. Dahil daw gurano kung pagkakamali kang panahon pong ito, dahil po ako naging bagol. Dahil tinugot kang kagurangnan na magi akong manhid sa iya. Dawa nakagibaw katong malain sa paghiling niya, paghiling ka sa kuyang agong sa kuyang kapwa. Pero baga dahil po nasarasi sa kuyang isip, dahil nasarasi sa kuyang mata. Ano? Nakabot po ngayon sa point na daw nag-isimba ko, dahil ko lamang naiintindihan ng mensahe. Naranasan na po nindo yan. Ito nagsimba ka pero dahil mo na iintindihan ang mensahe kang kagurangnan. Ano? Nakakanta ka, gusto mong ma-feel ang presensya kang Diyos pero dahil mo na feel. Dahil mo na mamati. Kaya nangyayari, mauli ka, garo normal lang. Ano, naranasan ko na po yan, makanuson. Siya sabi ko, magabato na maray. Ano? So, pangit po, delikado ang maging maligamgam sa kagurangnan. No, saro sa pinakadelikado. Kaya, kung ika sa pagmati mo nagiriimbong ka, ibalik mo ang init, i-on mo ulit. Ano, ito bagang electric kettle. No, pag kinaputan mo na medyo maimbong na, i-on mo ulit, saksak mo ulit. No, sa panong paagi, siring sa tuya, mga Kristiyano. Kung pagmati mo na medyo nararayo ka, kung pagmati mo medyo naglalaylo ka sa gawain kang kagurangnan, sa presensya kang kagurangnan, i-on mo. Ang ibig sabihin, magbabad ka sa pamibi, magbabad ka sa presensya kang kagurangnan, magsulo ka, magtago ka. Sikapon mo na makuha ulit ang presensya kang kagurangnan para mag-init ka giraray. Yan. Iyo po yan ang buot na gustong pagibo sa tuya kang kagurangnan. No, tandaan ta po, masakit pala pag isino ka na, ano? Delikado pag isino ka. Makatakot. Ano? Makatakot. So, yun po yan ang pang-pito. So, digdiyo po kita sa panghuri. Yun po ini ang pinakadelikado. Ang Christless Christian. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero dahil ka nagtutubod na si Kristo ay Diyos. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero dahil ka nagtutubod na si Kristo, iyo ang agi para ikamaligtas. Basahan ta po ang John 14:6. John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maraming mga Kristiyano po mo niya, kadakol mga pagtubod mo niya na sinasabi na si Kristo propeta, si Kristo tao lang. No. Si Kristo ba kung Diyos? So yun po yan ang delikado. Pasalamat kita dahil kita nagtutubod si Kristo ang tagapagligtas. Salamat kita dahil kita nagtutubod na si Kristo akin ng Diyos
si Kristo ang tanging daan para maligtas sa kasalan, sa tiyak na kamatayan. Hindi sa gawa, hindi sa angkan ng pamilya o sa mga o sa pagiging membro ng simbahan makukuha ang kaligtasan. No. Dawa pa yaro kani sa pamilya mi sinanay ingay prayerful. Hindi na ngangayulugan na prayerful siya, ligtas na kami gabos. Ligtas ng buong angkan. No, dahil po naghihiling dyan ang satuyang kagurangnan, kundi naghihiling ang Diyos sa satuyang mga hero, satuyang mga ginigibo. No, ang kaligtasan po individual, bakong groupings. At dahil din po kita maliligtas sa church. No, dahil sa church. Kundi sa satuya pong pagtubod. Now, sabi po sa James 2:19, ano po ang nakalaag dyan sa James, Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Now, kung ang mga demonyo nga nagtutubod man sa Diyos pero natatakot pa, may pagkatakot pa. Kaya kita, mga Kristiyano, na dapat may takot man kita, kung ang demonyo man ay grabe ang takot sa Diyos. How much more pa kaya kita na nakakabisto sa kagurangnan. Dapat mas takigan kita, mas takigan kita pag-abot sa kagurangnan. Dapat po natin isurrender ang ating buhay sa Diyos, hindi lamang sa gawa, kundi maging sa salita. Naalala ko tong memory verse ni Seth, itong Roma 10:9. Kung ang pinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay, anak ng Diyos, basaw ta daw. Sigurado. Roma 10:9. Kalag naman. Para sure. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na buhay, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya individual po ang kaligtasan. Dahil po kita mag-rely, dahil may nagpipraise sa tuya, okay na kita. Dahil may nananalangin sa tuya na ingatan kita, okay na po kita. You are assuming Christian po kayan kung araw po kay kakayan. Kung araw po kita kayan ang attitude ta. Kung may nananalangin sa tuya, may nag-iingat, may nag-pray na ingatan kita, iligtas kita, dahil ka po mag-asa na sa paagi kang prayer ninda, maliligtas ka. Kundi dapat sa sarili mo, ika mismo. Kasi ang gusto kang Diyos, ika mismo ang mag-atubang sa iya. Dahil man pwede na ako po representante ni igdiyo lang yan sa daga. Pag absent siya ma-meeting. Pero sa kagurangnan, ika po, sa diri mo, ika ang maatubang sa iya. So sa pagtatapos po, sa tuyang pagtatapos, gusto ko pong basahon ang 2 Corinthians 13:5. 2 Corinthians 13:5. Ano po ang nakalaag dyan? 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nanalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Siyasatin, bilang sarong mananampalataya kay Kristo, dahil po kita pakakampante.
Dapat tataw kitang magsiyasat kan sa tuyang mga sadiri. No, tulad ng sinabi sa Bible na siyasatin mo ang iyong sarili. No, tama pa ba ang ginigibo ko? Okay pa ba ini sa pagiling kang kagurangnan? Dahil kung mayo ng pagsisiyasat kan sadiri, delikado. No, baka dahil ta na mamalayan na nakatungtong na palan kita sa kumunoy. No, nakala ta sa sadiri ta, okay pa kita sa kagurangnan. Pero dahil na palan. Kaya dapat maging mapagmatsyag palan kita, dapat maging mapanuri palan kita sa satuyan sadiri. No, dapat palang permisa ng sadiri ta ang i-check bako ang iba. No. No, connected din niyo duman sa duman sa self-righteous, Christian. Dapat palang sa diri ta pirmi ang hiling unta, bako ang iba. Kung nakagibo kita ning maray, di maray. Dahil ta na pag-ikumpara sa tuyang sa diri. Kasi dahil mga nagukuya niya, maray pangaya ko. No. Pangit ikumpara ang sa diri sa iba. Lalo pa baga sa mga trabaho, kasi haloy na akong empleyado. Yaw na dyan ang talagang normal na dyan ang kurumparahan. No. So masakit po palang pag-arog ka yan. Delikado palang pag-arog ka yan. Lalo pa kung ika Kristiyano. No. Ini pang walong iniyo, dahil ko po sinasabi na pagiging judge sa lambang sarap sa kuya. Kung iba man po digdiyo na nakaayong padigdi sa walong ini. Dahil man nangangahulugan na kayong kadigdi, ginajudge ka na. Kundi ang gusto kang kagurangnan, i-correct. Gusto kang Diyos na makaiba kita sa iyang kaharian. Ang gusto kang kagurangnan, gabos na taong maligtas. No. Gusto niya na gabos dahil mag-agi na ning sakit. Kasi sinasabi din sa Bible na grabe ang paghihirap na dadanason ng mga dahil maliligtas. Imagine mo na lang ang init nga ni kang saldan, dahil ta kinakaya, Mabalad ka lang nga ni sa init. Masabi ka na mainit. How much more pa kaya pag dumana? Pag kalayo na, Maturuan ka lang nga ning kandila, medyo kuya baga, Paano pa daw kaya kung talagang tunay na ning kalayo? At ini pang matindi, habang buhay, walang hanggan. Talagang, kung i-imagine mo, mayo ng pag-asa. Ini pong mga tataramon na niyo, this is an eye-opener para po sa tuya gabos, na magsika po kita na pagharian kita kakagurangnan, dawa sa mga busy days dawa kita nagtatrabaho, naghahanap buhay kasi obligado taman na maghanap buhay. Kundi naman kita maghanap buhay, nang kakarakanon ta? Paano kita mabuhay? Dahil mismo nga ni si Apostol Pablo, naghahanap buhay man. Dahil man siya nag-asa talaga sa pagbabahagi kang kaligtasan, kundi nagsasadiri siyang hanap buhay. Ibig sabihin, obligasyon ta din maghanap buhay para sa tuyan sa diri. Dahil kita maging pagabat sa iba. Pero, dahil man nangangahulugan na diyan na sana sa tuyang buhay. Ang gusto kang kagurangnan, na ang sa tuyang buhay ang sa iya. Dawa ano man ang ginigibo ta, dawa ano man ang nature kang trabaho ta, ang sa tuyang buhay dapat yaw sa iya. Ano man ang ginigibo ta, may naalala nga ko garo, sa pagiling-iling ko, extreme naman ito, pero kung isipon mo, matindi ang faith niya. Kasi dawa pag CR, dawa nung gibuhon, sige lang ang sa kagurangnan. Pero kung isipon mo, grabe naman, para sa kung hilingon mo lang sa ginigibo, pero kung isipon mo by faith, grabe ang sa iyang talagang ginigibo para sa kagurangnan. From time to time, habo niyang mawarak
sa presensya kang kaguranan. Kaya piripirmi niyang binubukas ang mga maray na gibo, mga marhay na bagay na hali sa kaguranan. Pirmi niyang kinakaulay ang Holy Spirit. Lingaw ko lang kung kisay na pastor ko ini nadangog. Basta nadangog ko ini, kang nasa ratay pa kita, may pastor na nagtaram kanina, tawa yaon daw siya sa CR. Lord, iluluwas ko na po. Garo. Garo, kung isipon mo baga, garo extreme, extreme naman. Pero, kung si other side, kung sa other side, iintindihan mo, kung baga gusto niyang ipaluwas, gabos na gusto niyang gibuhong, gabos na desisyon na gigibuhon niya, niya muna sa kaguragnan. Although mapanghirit, mapakuyan, pero kung hilingon mo man talaga, pero gusto niyang ipahiling na gabos na desisyon na gigibuhon niya, isasanggunin niya muna sa kaguragnan. Hindi ko man ito ginibong negatibo sa isip ko, kundi positive man ito, positive man siya. Kaya, siyempre, namamati mo na mong baga, wala ka mapugulon mo pa. Hilang lugod yan, huwag ka hilang kalugod ka yan. Sabi nga kaya naman yan, grabe naman yan pati yan. Pero magayon mo baga, magayon na practice. Imagine mo po, kung masanay po baga, kung masanay ka po na araw kaya, every time na may pagdidesisyonan ka, na isasanggunin mo tulos sa kagurangnan. Tama o tama? Tama po baga. Kaya marhay na igwa kitang araw pa lang kaya na practice. Na sa kada desisyon, sa kagurangnan kita, magrani. Pag isanggunin mo na sa kaguranan. Araw kang mga nainot na lingkod kang Diyos. Si Haring David po nga baga, kada laban, masanggunin mo na sa kaguranan. Kung anong sabihin, kung go, go. Kung dae. Yeah. So salamat po sa kaguranan sa saya mga tataramo mo niyang pong aldaw. Inuumaw ko ang Diyos sa mga mensahe pong ini na tinaunya sa tuya, lugod na data ini malingawan, lugod na may pamuhay ta mga tataramo na ini. Lalo na sa tuyang mga buhay, pang-aral daw. Kasi nahiling ta na hindi lang nga sa tuyang bansa, grabe ng kaguluhan na nangyayari. Grabe na ang mga lalo na sa politika. Bako ng pagserbi sa banwa sa bayan, kundi pagserbi na sa iilan ang nangyayari. At daw isa yung maluyang payo, pag nadala ng balita, mahiling mo kung isa yung may motibo. Daw maluya kang mag-intindi, kung madadalan mo, mahiling mo kung isa yung may tamang motibo sa mayong motibo, kundi sa bayan sana. Kaya sakit. Sakit na ang buhay. Kaya ang the best, tawan tang motibo ang tataramo ng kagurangnan. Pinaka the best, tawanan tang panahon ang maglingkod sa satuyang kagurangnan. Dawa nabibisi. Ako personally, pero akong busy. Ngunya na week, iba naman akong estudyante. Minsan nga nagreklamo na ako. Gusto ko na mag-resign. Naisip gurulugi na ako ay. Ako ang nagayong trabaho kay Ribanan ko, nagsurildo na nagtrabaho. Turukaw sana sa opisina. Bako sana man akong instructor. Pero kada may ma-enroll ako, pirming ito papatukdo. Ako ang pirming, rugado. Ang sa kuya pang iriba, relax sa aircon. Relax lang pirmi sa laog. Turukaw-tukaw, pag-abot ng sweldo, may sahod. Mayo pong mga gibo. Ay nako. Pero laban lang, padagos lang. Siyempre, may mga aki, may puwan ang trabaho. Pero kung magtaon na yung maray na trabaho si Lord, why not? Dumang kita sa maray. Kaya umawa ng kagurangnan sa aldaw pong ini, siguro po ikaw pong naragdag si Pastor.
Purihin po ang Panginoon. Napakaganda ng mensahe. Napakaganda po ng mensahe na kung yung pinakahuli po siya sa atin, ang sarili. Tingnan po natin ang ating sarili doon sa 8 na yon. Kung tayo ay mayroon doon na ginagawa, mahirap na maging assuming. Don't be assuming Christian. Mayroon pang tawag dyan eh. They are people who deceive themselves. Yung mga assuming people, not only Christian, lalo na kung Kristiyano, delikado, na they are people who deceive themselves. Pagka assuming Christian, assuming people, dinadaya nila ang kanilang sarili. Mahirap yun. Yun, akala nila ligtas, yun pala hindi. Akala nila tama ang ginagawa, yun pala hindi. Mahirap yun. Yun ang pinakamabigat, yung Matthew 7:23. 7:21, Matthew 7:21 hanggang 23. Yung sasabihin ni Lord na hindi ko kayo kilala. Kahit kailan, hindi ko kayo kilala. Laon mo yan. Yung itinay ka ng Panginoon, yung itakwil ka ng Diyos, yung hindi ka, walang divine acceptance sa imo. Umaasang-asa ka na i-accept ka sa langit, bukas ang langit para sa iyo. Pero yung pala hindi. Iiyak ka ng iiyak, magsisisi ka ng pagsisisi na wala ng pag-asa. Pagdating sa panahon na sasabihin ni Lord, kahit kailan di ko kayo kilala. Tapos may karugtong pa sabihin ni Lord, kayong mga mapagawa ng masama. Pero ang pinagmamalaki ng mga taong yon, yung gawa nilang mabuti. Di ba? Nag-aaral kami, nagpalalas ng demonyo, gumawa ng himala sa panalag mo. O yung pang isa, nag-iikapo ako, nag-aayuno, o yung pinagmamalaki yun. Di ba? Pero, hindi nalugod si Lord, walang divine acceptance. Para din yung may mga kaloob pero hindi ginagamit. Tapos sasabihin ni Lord, lumayo kayo sasabihin ng Panginoon, itapon sa labas, sa kadiliman ang tao niya. Di ba? Yung mga unfaithful Christian, assuming yun. Di ba? Paano nagiging unfaithful? Di ba? Isang pinakamaliit na bagay na hindi kayang gawin ng tao, ng Kristiyano, na lalo na sa mga Pilipino, yung maging tapat sa oras. Di ba? Yun lang. Di mo kahit, sa trabaho, ayaw mong malit, pero sa Lord, okay lang, malit ka. Di ba? Sino ba ang magdadala sa tao sa impyerno? Yung trabaho, yung bossing mo ba sa trabaho, yung si Lord? Takot kang malit sa trabaho mo, pero hindi ka takot malit sa appointment mo kay Lord. Di ba? Pagka ganyan, lagi, habit mo na yung malit ka, nandoon ka sa ipangsiyam, assuming. Di ba? Di ba? Kung wala ka sa 8 yon, pero nandoon ka sa pangsiyam, dagdagan mo na lang ng isa. Yung lagi kang late. Ayan. Yung lagi kang late. Ayan. Sa trabaho, ang boss ayaw, importante ang oras. Di ba? Sa trabaho, sinasabi ko nga sa trabaho, pag nag-overtime kayo, may dagdag. Pero minsan, pagka late kayo, walang deduction. Di ba? Oo. Pero pagka nagsobra ka sa oras, magre-reklamo ka, nag-overtime kami. Pero minsan, pagka late ka, na-late kang kalating oras, 1 oras, sasabihin mo, consider na lang yun. Si Lord, si Lord magano. Kaya ngayon, sabi diyan, yung assuming people, they are people who deceive themselves. Ayan. Mahirap yun, dadayain mo mismo ang sarili mo. Kaya sabi diyan, siyasapin mo yung sarili. Ayan.
Dahil baka isa ka sa itinakwil ni Jesus. Yan. Mahirap. Maganda yung mensahe. Ano po? Ako po, ninanamnam ko, nakikinig ako, ninanamnam ko. Ayan. Kaya salamat sa Diyos na nagsasalita ang Panginoon kahit sa kanino, basta ginagamit ng Panginoon. Totoo yun, nasabihin ng bata na, Mama, baka di mo kaya iniilot si Lord. Di ba? Sabi ng Bible, ang mga bata pinaghaharian ng Diyos. Tumulag kayo sa mga bata dahil sa mga bata naghahari ang Diyos. Kasi ang bata, bako yan hambugon, dahil nagpupunwari. Ano? Dahil nagpupunwari. Ang bata, madaling matakot, madaling maniwala. Tapos, ayan, nagsasabi ng totoo. So, praise God. Ako na-bless ako sa mensahe. Sana, huwag assuming ang Del Carmen. Ano? Di ba? Sana, hindi assuming ang Del Carmen. Amen? Amen? Huwag maligamgam ang Del Carmen. Baka yung unang taon pa lang, maiinit na mainit. Tapos habang tumatagal, nagiging maligamgam. Isa pa, yung mga gawain natin. Ano? So ako, natouch po ako doon. Balikan natin yung mga gawain natin. Yung midweek service natin. Para hindi tayo lukewarm. Hindi tayo nanlalamig. Hindi tayo maligamgam. Nung una, madami tayo. Tapos habang tumatagal, si Brother Bonjo na lang kasi dito nakatira. Sister Amy. Ano? Kaya, so maganda po yung mensahe kung tayo sensitibo sa Panginoon. Hallelujah. Pagka tayo ay nag-isip para sa kaguranan, i-bless tayo ni Lord. Pero kung pinakinggan lang natin ito, pero paglabas natin dito, wala na. Bukas Lunes, Martes, hanggang Sabado, limot na tayo. Ano ba yung pinag-preach ni Brother Jik Jik? So praise God, tayo po tumayo. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, praise